matalang posisyon ang nakamtan ng kababaihang Pilipino. Natamo nila sa katapuhan ng mga babaylan ang paggalang, kaunlaran at kalayaang hindi tinamasa ng kababaihan sa ibang panig ng mundo noong panahon din yun. Sa dating lipunan at kalinangang Pilipino, kapwa katungkulan at tungkulin ang pagiging babaylan. Katulong ng babaylan sa kanyang tungkulin ang dati na siyang namumuno sa buong barangay, lalo na sa larangang politiko-militar at pang-ekonomiya, kung saan alalay niya ang mga maharlika at himawa, uling pugad ng mga bayani o tagapagtanggol o tagapanatili ng bayan. Samantalang ang panday ang siya namang may taglay at sentral na repositoryo ng kaalamang teknikal, lalo na sa larangan ng paggawa ng mga kasangkapan at sandata sa bakal. Kadalasan, babae at babaeng may katandaan na ang babaylan dahil ang pagsasanay ng mga ritual kasama sa pagsasaulo ng mga awit, tula, salaysay, kapaniwalaan at buong kaalamang medikal ng lipunan ay isang mahirap na gawain at nangangailangan ng matagal na panahon. Ganunpaman, may mga babaylan ding lalaki, subalit kadalasan sila ay may pagkabakla o kaya talagang tahasan ng bakla o kaya binabae. Ang pinaka-practical na paggawad ng kaalaman ay mula sa ina tungo sa anak na babae o binabae na may hilig at naakit sa propesyon ng babaylan. Kumbaga, hindi lamang tagataglay ng kalinangan ng kanyang bayan, kundi isa ring tagapagpatuloy, tagapagdagdag, tagapagturo at tagapagmana nito ang babaylan. Sa panahon ng Kastila, talagang nawala ng dating mataas na papel sa lipunan ang mga babaylan at kababaihan sa pangkalahatan. Doon sa lipunan ng mga Pilipinong naging Kristiyano, ang unang pinundirya ng mga praile upang makonvert ay ang mga babaylan. Napako ang karamihan sa pagtulong sa simbahan, sa pag-aalaga ng mga anak at tahanan, sa maliit na negosyo at iba pang pang-araw-araw at nakakabagot na gawain. Napapasok sila sa loob ng lipunang kolonyal at naging bahagi nito. Nagpakahirap naman ang ilan sa kanilang makapasok sa lugar na medyo katumbas ng babaylan sa bagong sistemang panrelihiyon. Naging mapaghimagsik sila o nagtatag ng mga grupo, mga samahan na pagdating ng oras ay magiging samahan o kapatirang mesyaniko. Kadalasan sinisimulan ng isang babaylang kaugnay ng isang dati o bayani ang mga rebelyong mesyaniko, o dili kaya isa siyang importanteng kabahagi o tagapagpagalaw nito. Dito sa mga kilusang ito napanatili ang mga kaalaman at tradisyon ng babaylan sa loob ng lipunang kolonyal. Sa kabutihang palad, naroon pa rin sa mga liblib na lugar ang mga relihiyong nanatiling katutubo kung saan ipinagpatuloy ang dating ugali at gawin ng mga Pilipino. Dito, nananatili ang mataas na katayuan ng mga kababaihan sa papel ng mga babaylan. Nanatiling tagapagpangalaga ng katutubong kalinangang intelektual at siyentipiko ng bayan ang kababaihan at higit sa lahat, Hala! Ang Diyosa ng buwan! Ang manahog! Ang manahog! Diyosa ng buwan! Ang oso! Ang laho! Alohomora. Alohomora. Alohomora.
Lola? Lola? Lot! Eh! Lot! Sus, Sorry, Maria Jose! Lola. Yan ang habang sinasabi ko eh, Tamblot. tamblot! Sus, Maria Jose! Yan ang habang sinasabi ko eh, tamblot! Whatever, Lola. It's Tam-Tam. Tam-Tam, not Tam. Why? Kasi Tamblot yung pinangalan niya sa akin. It's so bantot. OMG! Tignan mo tuloy, pinagtatawanan ako ng mga kaluluwa. Salot, Tamblot, Kumantot, Bakilbot, why not Ginny? Or Joe? Or Hermione? Why Tamblot? So bantot! Anong mabantot sa tamblot, ha, bata ka? Hindi ko ba alam na nanggaling sa malikang ngalan ng tamblot? Habang naiinggit lang sila, tingnan mo ang kalawakan at hanapin mo ang bituing hugis. Ano nangyari tayo? Mamanganig yung tamblot, yan ang habang sinasabi ko, baka malagang kaluluwa at ginagawa mo. Saan na tamblot sabi nila, kay Lola ang nangyari. Patay na siya! Sino? Sinong namatay? Patay na! Sino? Masaya siya ngayon, nalalaman ko masaya siya nagipag-usap sa mga Diyosa. Panandali na lang ang buhay. Isipin mo na lang mamamatay ka rin at makakasama sa takdang panahon sa piling ng... Gusto talos! Masaya siya ngayon, nalalaman ko masaya siya nagipag-usap sa mga Diyosa. Panandali na lang ang buhay, isipin mo na lang. Mamamatay ka rin. Patay na nga siya eh! Sino ang namatay? Si Hedwig! Yung only Harry Potter! Ano? Ayun! Ay, wala ko sa'yo. Mamamatay ako ng maaga ng dahil sa'yo. Mamamatay ka rin. Para din po tanong sa akin ng mga kaibigan ko kung kailan niyo po mapamanayan yung trophy na mukhang tao at may sun sa chest. Diyan daw nanggagaling ang inyong superpowers na panghuhula at panggagamot. Pinatay mo si Pagkoso! Pinatay mo si Pagkoso! Inulang mo ang tatlong bulugan! Inulang mo ang tatlong bulugan! Pinatay mo Inuman mo si Margarita! Inuman mo si Margarita! Inuman mo si Margarita! Aswang makukulang! Aswang makukulang! Aswang makukulang! Taranta Negra! Are we really a family of witches and wizards, Bella? We are not mad, Lola. Kailan mo papamana yan sa akin, Lola? Kapag namatay na ko kayo. Ang manaw? Halika. Kunin mo ang aking tubad mo. At patayin mo ang kandila at